Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si RJ ang nag-alaga kay Annalyn sa loob ng isolation. Mahawaan din kaya si RJ ni Annalyn? Darating na kaya ang mga gamot para malunasan na ang TSB virus? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Inis na inis nga itong si RJ nang marinig nga ni RJ na kausap ni Zoe si Moira. Sakto at narinig naman ni RJ na nagagalit si Zoe kay Moira. Dahil sinasabihan niya nga itong si Annalyn na mamamatay na ito at si Zoe naman ay sinigawan itong si Moira na Mami, ano ba ang bibig mo? Hindi mamamatay si Annalyn, okay? Kaya naman nagpinting ang tenga nitong si RJ. Sa narinig niya at inagaw niya ang cellphone kay Zoe para sermonan nga itong si Moira dahil nga sa sama ng ugali nito. Sinabihan niya si Moira na hindi ka pa rin nagbabago, Moira. Mapaloob o labas ng kulungan. Asal demonyo ka pa din. Sinabi ni Moira na sinasabi niya lang ang totoo dahil walang nakakaligtas sa virus na kumakalat ngayon. Kaya naman, in-advance na daw ni Moira ang pakikiramay niya nga kay RJ at Lynette. Kaya naman galit na galit itong si RJ sa pangaasar ni Moira sa kanya. Sabay baba nga ng tawag sa cellphone ni RJ. Kinomfort naman ni Zoe si RJ at sinabihan niya nga na huwag siyang magpapaapekto sa sinasabi ni Moira. Dahil kapag nagpaapekto nga daw itong si RJ ay siya ang magiging talunan. Samantalang, nakita na ni Lyndon itong si Annalyn na umubo na may kasamang dugo. Pinilit naman ni Annalyn na itago ang dugo kay Lyndon, pero huli na ang lahat. Dahil kitang-kita na ni Lyndon ang dugo sa mask ni Annalyn. Kaya naman, nagtataka sila kung paano ganun na lang daw kabilis na lumabas ang sintomas kay Annalyn, samantalang si Michael at kay Yula nga naman ay hindi agad lumabas. Kaya naman nag-conclude itong si Lyndon na kaya siguro ganun na lang kabilis ang pagpunta ng virus dito kay Annalyn ay dahil siguro mababa ang immune system ni Annalyn. Kaya naman mas madaling kumalat ang virus dito kay Annalyn. Pero wag daw mag-alala itong si Annalyn dahil aalagaan siya nitong si Lyndon hanggang sa gumaling ito at hanggang sa dumating ang mga gamot. Kaya naman nakiusap si Annalyn na wag muna daw sasabihin sa tatay niyang si RJ dahil panigurado daw na mag-aalala ito sa kanya. Kaya naman umuo na lang itong si Lyndon kay Annalyn at iniwan na si Annalyn sa loob ng isolation. Samantalang, matapos ngang iset up ng isang nurse, itong si Nurse Karen ay pinagtulungan siya ng mga tao sa lobby. Kaya naman hinila at dinala siya ng isang nurse sa isang kwarto at doon nga ay nilak siya. Nagmamakaawa naman si Nurse Karen pero sinabi sa kanya na alam kong may virus ka. Kaya kailangan ka talagang i-isolate. Patuloy na pinaglaban ni Nurse Karen na wala siyang TSB. Pero napagtripan at pinagpilitan pa din ng isang nurse na may TSB nga siya. Kahit siya naman talaga ang nag-set up dito kay Nurse Karen. Kaya wala nga itong nagawa si Nurse Karen kundi ang magsisigaw nang ikulong siya sa loob ng kwarto. Sa labas naman ng Regado Hospital, nalaman na nga ni RJ na nag-positive itong si Annalyn sa TSB at nasa isolation na nga daw ito. Kaya naman, nagdesisyon nga itong si RJ na mag-volunteer at pumasok sa loob ng ospital para maalagaan nga daw itong si Annalyn. Lalo nga at kulang sila sa doktor at unti-unti na nga nalalagas ang mga doktor sa loob ng Regado. Habang pumipirma nga ng waiver itong si RJ, ay naabutan siya nitong si Zoe. Kaya naman tinanong siya nito kung bakit siya nag-volunteer para pumasok sa loob ng Regado Hospital. Dito nga ay sinabi ni RJ na kailangan niyang pumasok sa loob dahil delikado na daw ang lagay ni Annalyn at malala na nga daw.
Sa loob nga daw ng isolation ay nagpapahinga itong si Annalyn. At hindi siya makakapayag na may mangyari nga daw na masama kay Annalyn habang wala siya sa tabi nito. Kaya naman sinabi ni Zoe na kapag pumasok ka sa loob ng ospital ay wala nang labasan. Kaya naman, binaliwala pa din ni RJ ang sinabi nitong si Zoe sa kanya. Alang-alang nga sa anak niyang si Annalyn. Sa Apex naman, natataranta ang mga nurse na dumating itong si Giselle. Agad binalita nila Nurse Evan at ng iba pang mga nurse kay Giselle na nag-volunteer nga itong si RJ na pumasok sa loob ng San Rigado Hospital. Kaya naman gulat na gulat itong si Giselle sa ginawa ni RJ. Dito nga ay nalaman na din ni Giselle na nag-positive si Annalyn sa TSB at nasa loob nga ito ng isolation. Kaya naman, medyo naintindihan na nga ni Giselle ang ginawa ni RJ dahil para nga sa anak niya ay gagawin niya ang lahat para lang makasama ito. Kahit ikapapahamak niya pa. Pero, sinubukan pa din ni Giselle na tanungin itong si RJ kung sigurado ba siya sa gagawin niya. Dahil napakadelikado nga daw ng gagawin ito. Pero wala nang nakapagpigil dito kay RJ. Dahil mas mahalaga nga naman daw ang kanyang anak. Sa isolation naman, patuloy ngang nagdadasal itong si Annalyn. Habang nakahiga na nga siya sa isolation. Na wag nga daw siyang hayaan na mamatay mag-isa. Dahil marami pa daw siyang pangarap. At gusto niya pa nga daw makasama at makayakap ang nanay at tatay niyang si Lynette at RJ. Habang nagdadasal nga at nagpapahinga itong si Annalyn, ay bigla na lang ngang bumukas ang isolation. Dito nga ay bumungad sa kanya ang tatay niya ngang si RJ na naka-PPE. Palapit nga ito sa kanya. Kaya naman gulat na gulat siya nang makita niya ito. At bigla nga nagsalita itong si RJ. Sinabi ni RJ na Annalyn anak, nandito na si tatay. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Hindi kita pababayaan. Kaya naman gulat na gulat si Annalyn sa ginawa ng tatay niyang si RJ. Dahil delikado nga ang ginawa nito. Pero wala nang nagawa itong si Annalyn kundi ang yakapin na nga lang ang tatay niyang si RJ. Dahil na-touch nga ito sa ginawa ni RJ. At nagkaroon nga siya ng karamay ngayong may matindi nga siyang pinagdadaanan sa loob ng ospital. Sinabi nga din ni RJ na magtiwala lang daw itong si Annalyn dahil malapit na nga dumating ang mga gamot at gagaling na rin itong si Annalyn. Magtiis lang daw ito at lakasan ang loob dahil darating at darating din daw ang mga gamot na makapagluluna sa sakit na TSB. Hanggang kailan kaya mag-aantay si Annalyn na dumating ang mga gamot galing sa mga LGU? Sino pa kaya ang susunod na mawawala sa abot kamay na pangarap? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!